Alam mo, Ronald, everybody knows you by now. Sabi nga ng isang kasamahan natin sa dyaryo from way, way back, ano, always available. You're probably the only political analyst that's doing the rounds and that's talking and that's being invited by almost everyone. All platforms, whether digital or television and all that, ano. But ngayon, pag-uusapan natin, hindi yung mga analysis mo, kundi sino ka ba? Buti naman. Okay. They always hear your gems of analysis, pero na pag-usapan natin sino ka. Now, may konti tayong research, ano? I got this from somebody posted this at Facebook, and you yourself said na Morning coffee thought chat. morning coffee thoughts, and they said na it's you yourself said pretty accurate. First, no, let's talk about you. You were the first student council president after the student council was restored in UST in 1981. Prior to that, martial law banned all student councils. In 1981, you also personally handed a letter to Pope John Paul II during the papal visit, and that letter was condemning Marcos rule, the rule of Marcos, okay? And that letter was also published in La Observatore. So, alam mo to, no? Totoo to. Okay? You also founded, I don't know if this is the right term to call it, a moderate left student organization, YAFJ, the Youth for the Advancement of Faith and Justice, no? Sa UST rito, UST based to. After school, you went on to organize workers and farmers, and years later, you founded Akbayan, okay? Which is, I think, medyo malayo na rin narating na to, Akbayan na to, considering it's a moderate left political party, probably the only one right now in the country. Overtly socialist. Yes. And you won seats in Congress through the party list system. And I think your biggest accomplishment of Akbayan is to get Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros, into the Senate. Yes. Okay? Yung mga kapatid nyo sa Makabayan Bloc, hindi pa nagagawa yun. Wala pa silang mga napapaupo, napapanalong senator. This one, most people know, you were once political affairs advisor of President Noynoy Aquino. Okay? Ang tanong, it's a long history of political activism. Yan ang pinaka-background mo di ba? Paano ka ba napunta sa pagiging aktivista? Nung high school ako, ay accidentally narinig ko yung isang rally na nandun si Pepe Jokno. Ang galing. Ang galing magsalita. No? Talo si Robin Hood Padilla. No? Sabi ko, ang galing nito Kaya niyang galitin yung crowd, kaya niyang patawanin, kaya niyang gawing seryoso. Sabi ko, Lodi. Although wala pang Lodi nun pa naman. High school ako nun, third year high school. Sabi ko, gusto ko maging ganito. No? Pero hindi ko alam paano. Pero bumilib ako. Pagdating ko ng first year college, ay naglalakad ako sa corridor, may nakita ako nakalagay na exams for the Flame, the college publication. So, sinubukan ko dahil hindi ko alam kung anong plano ko sa arts and letters nun Right. So, pumasa ako dun sa The Flame at yun yung una kong attempt na pag-isipang maigi itong tinatawag na student activism or student power na wala noon sa UST. Meron naman ng UST, di ba? So, within that, nung first year ako, may lumapit sa akin na tika Pax Romana, isang religious group sa AB, sa UST. Gusto mo bang sumama sa amin for exposure? Exposure? Ano yun? May expose ka sa kalagayan ng mga mahihirap. Okay. Specifically, sa Tondo, no? Doon sa Barrio Magsaysay, kung saan nandun yata yung Smoky Mountain. So, yun yung aking first na karanasan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng squatter. No? At nakita ko, may isang pare na nagme-medical mission. Pare na doktor. Ang pangalan niya ay Father Romeo Intengan. No? Death anniversary niya today. No? Isang Jesuita. Jesuita na eventually naging head ng Jesuits. Yung lahat ng Jesuits sa Pilipinas. So, pero nung panahon yun, nag-underground ata eventually si Father Intengan. Oo, Father Intengan. So, nagtago, in short. Oo, martial law kasi noon So, yun yung first time na na-expose ako sa kahirapan. Usually, typically middle-class family, hindi alam yung mga bagay na yan. And, yun na yung panahon na hindi ka na, no turning back.
no, na-agitate ka sa sitwasyon ng mga squatters, demolition ng mga squatters, violence laban sa mga squatters. Hindi pa urban poor ang tawag nun squatters. So, since then, na-politicize ka, ang na-realize mo, teka, ba't bawal ang student organization sa UST? Hindi lang sa UST, sa buong UBEL. Batang-bata ka pa nun. Oo. So, ang sabi lang, tayo, Student Council. So, 1979, naging ako yung unang presidente ng Student Council sa UST. In a way, sa UBEL. Yeah. Tapos, ginawa naming university-wide, yung Student Council, Constitution. Tapos, parang virus, in-infect namin yung FEU, UE, Adamson, no, kung saan-saan na kami nagkakalat, hanggang Angeles City. Nag-organize ako ng 5 student council doon. So, yun, kumalat na. At eventually, na-discover mo, ang lawak pala ng problema ng bansa. No? So, that was the start. No? At one point, nung nag-aaral ka sa UST and you were taking up journalism, you did want to become a journalist. Yes, dahil nga yung pagpasok ko sa The Flame nung first year college. And varsitarian. Varsitarian nung third year college at kung ano-ano pang mga newspapers sa UST. Naging presidente ako ng Journalism Society, no? Presidente ng Student Council. Nagbuo, nung sinasabi mo na Inter-School Alliance, Youth for the Advancement of Faith and Justice, na nag-mobilize sa pagdating ng Pope nung 81. Yeah. At dahil close yung security, no, gusto namin ipaabot sa kanya yung kalagayan ng mga mamamayan sa Pilipinas. So, ako yung presidente noon. So, pagyakap ko sa kanya, doon sa grandstand, nilagay ko sa sutana niya yung manifesto. Hindi ko alam na lalabas yun, ha? Alam ng Pope. Hindi ko sigurado. Paano Okay. niyakap ko lang siyang sinulog ko, eh. Okay. Oo. So, much later na lang niya na-discover yung sulat mo doon sa bulsa niya. Pero several days later, nakita namin sa Observatory Romano. So, ibig sabihin, nabasa niya. Siguro nagpapalit siya ng sutana niya. Ano to? Or nung nilagay ko, naramdaman niya. I'm not sure, dahil yakap lang eh. No, yakap lang. There's another favorite story that nabanggit mo once. Yung nung panahon ng aktivista ka and you were supposed to distribute leaflets. Dati mga leaflets pa yun na may ano ba yung ginawa niyo? Yung naghagis kayo ng stink bomb? Ay. Dahil, Kwento mo. nung ako ay third year college, sabi natin, hindi naman pwede puro UST lang tayo. So, labas naman tayo. Anong gagawin natin? Operation Baho. Paano mo ipapakita yung baho ng lipunan? So, yung isang chem student namin, gumawa ng stink bomb. Tapos, tinapon namin sa 3 mga movie houses. Paglabas ng mga tao sa baho, dinistribute namin yung mga manifesto namin. No? Mga namin yan, mga bata, inosente, first special ops. Ikalawang special ops, nung binan ng Department of National Defense, yung The Flame, yung tawag nila the legendary red issue. No? Na yung isang article doon na sinulat ko, although hindi ko ginamit tunay na pangalan ko, Confessions of a Butcher. Okay. Bago mo ituloy yung kwento, ano yung pen name mo noon? Gusto ko lang malaman ngayon. Elias Di Masupil. Yan. Elias Di Masupil. Okay, sige, tuloy mo yung Elias kwento mo. from Noli Me Tangere. Right. So, yun yung ginamit namin. Tapos yung Confessions of a Butcher, ang banat namin kay Enrile, Secretary of National Defense. At as a butcher, marami siya kinakatay ng mga leader ng mga sektor. No? So, yung drawing, si Pingot Solweta yata yan, o Mel Gulapay. Magagaling na mga illustrationist. Mga nakasabit na mga estudyante, magsasaka, pare, sa butcher shop. Tapos mukha ni Enrile, naka-side view. Okay. Nagalit ang DND, binan yung issue. Hindi naman kami papayag na ganun-ganun na lang. So, habang yung 4,000 copies ng The Flame na magazine ay nasa bodega ng College of Arts and Letters, bigla na lang merong mga sumabog ng mga quitis doon sa Dean's Office. Hindi ko alam kung sino gumawa nun. So, nagkagulo. Lahat ng security nagtakbuhan sa Dean's Office, puro usok. Tsaka nagsasabugan ng mga quitis. No? Ganun-ganun. Tapos, may nagtanggal ng lock doon sa bodega at kinuha lahat ng banned issue at dinistribute sa buong college. So, yan yung mga panimulang special ops niyo ba? Kaya ka nababansagang international man of mystery eh. Kasi maraming mga operations na ganyan, na patago, na I think that
some case, parang nalilink sa'yo. Anyway, you built Akbayan, the political party. Akbayan has managed to see in Congress people like Walden Bello, a respected economist. Eta Rosales, who's known also to be an activist. Ang tanong ko lang, Ronald, you never thought about taking a seat in Congress? No, dahil Why not? nung binungo namin yung Akbayan noong 97 at lumahok kami sa first election noong 98, nagtutulakan. Sino ba ang magiging nominee natin? Ikaw ang presidente, dapat ikaw ang nominee. Presidente ako for 15 years in Akbayan. Sabi ko, hindi ko linya yan. Mas ang gusto ko, tumulong sa campaign manager. Gamitan nga si ETA. No, si ETA na lang. Una, ayaw pa niya. Eventually, pumayag siya. So, yun yung first time na nakapagpanalo kami. You're not comfortable being out there. You're Yes. more comfortable Behind the scenes. behind the scenes? Yes. Although lately, hindi ka na behind the scenes masyado. Oo But nga, anyway, oo. tanong ko lang, kasi Oo. nagtataka ako na most of the time, yung mga head ng political organizations, they will take the seat Yes. in Congress. Oo. Okay? Not in your case. Shy kasi ako eh. Shy ka. O marami ka Maniwala tinatago. ako eh. Marami ka tinatago. Maniwala, mas sanay kasi ako organizing. Nung panahon na yon, campaign organizer. At para magkaroon kami ng karanasan sa eleksyon, dahil wala naman kaming karanasan eh. So naging campaign manager ako ng isang mayor, no, sa Jensan, isang mayor sa Oriental Mindoro. So para pagsama namin ng Akbayan, meron naman kaming karanasan. So doon nagsimula. At yung campaign ni Salonga noong 92, no? So mga mas interesado ako rather than becoming a candidate, Okay. becoming a campaign manager. Is it for you, mas nandun yung thrill? Let's call it political thrill. Na behind the scenes ka. Partly kasi mas yung skill set ko tsaka yung enjoyment ko nandun. Pero partly, ayoko makipagdebate sa Congress sa mga idiots. Yun, No. okay. Baka hindi ka makapagpigil. Parang ganyan. Okay. Kaya si ETA na lang. Tapos sumunod, si Risa, tsaka si Mayong, until 2010 ba yun? Nakuha namin yung maximum na 3 seats. At maximum na 1.1 million votes. Yun yung height namin nung panahon na yun. Height ng party list system before all of this, what's happening to the party list system now, right? Yes. Oo. Tapos magagaling yung mga miyembro namin. Halimbawa, chairman namin si Randy David, isang public intellectual. Dodong Limenso, presidente ng UP. Another public intellectual, Karina right? Constantino. So medyo marami kami nakuha na mga intellectuals. Pero karamihan sa amin, walang alam sa election. So isa ako doon sa mga nanguna na pag-aralan ang election natin. Okay. So this meant being exposed to traditional politicians. Yes and no. Nagkaroon din ng learnings from that exposure and interaction. Definitely. Dahil kung gusto mo ng alternative politics, kailangan alam mo naman yung old politics. Alam mo yung babaguhin mo. Sabi nga, training nga namin dati kay Father Intengan bago mo madepensahan ng isang posisyon, bago mo madurog ang isang posisyon, dapat kaya mo munang depensahan. So, ganun din yung aming karanasan sa eleksyon. Kailangan malaman namin what makes them stick. Itong mga trapo na ito, itong mga warlords, itong mga dynasty na ito. How did you become close to Noynoy Aquino? This was even before he became president, right? Yes. Nung nasa party list kami sa Congress, si ETA ang vice chairman ng Human Rights Committee sa Congress. Ang chairman si Pinoy. Tapos, kilala mo naman si ETA, hirap kontrolin nun, lalo na pag nagsalita. So, doon kami nakakilala ni Pinoy as chair. Sabi niya, kaya mo bang kausapin yan? Kaya mo bang kontrolin yan? Kaya mo bang rendahan yan? So, yun ang naging role ko habang siya ang chairman ng Human Rights Committee. So, doon kami. Tapos, sumunod yung mga anti-GMA campaign. Okay. No? Doon kami naging close ni Pinoy. At nung naging senador siya, naging barkada ko na. Si Pinoy. Dahil chill lang yan Mahilig sa military history. Nahilig ko rin. No? Mahilig makipagdebate. Ayaw magpatalo. No? Kaya doon kami na-develop na debating society. Okay, so the Pinoy years, the Pinoy administration, you were still working mostly behind the scenes, except for 2 incidents na medyo umangat ang iyong pangalan. Doon ka nakilala ng tao. Kailangan ko tanong to Ronald Ang itatanong ko lang, paano mo ngayon ipapaliwanag? I don't think we've had a serious explanation from you about
AK-47 incident na nahuli sa sasakyan mo. Yes. At pati na rin yung DVD incident na... Yes. Yung DVD incident kasi, parang nakalimutan ko na cabinet secretary na ako. Ayun. Dahil nung bago ako naging cabinet secretary, mahilig ako sa DVD Right. at saka sa ukay. Okay. Kahit naman si Pinoy bago siya Digger, parang Digger, di ba? Oo, si Pinoy kahit nung bago siya naging presidente, sa Makati Cinema Square yung Right. bumibili ng mga DVD. Ako naman sa Circle C. So, pero nung naging presidente na siya, naging cabinet na ako, dapat tumigil na kami ron. Pero minsan nakakalimutan mo eh. No? Kasama ko yung dalawa kong anak. Ayaw mo magbago, kumbaga. Yeah, di ba? Yung sinabi lang, instinctual nagbago ka na. Ito, in this case, ayaw mong masabi nila na nagbago Tsaka ka na. ang hanap mo kasi yung pinakamura eh. Yun. Saan mo makikita yon? 25 pesos na DVD. Kurosawa, mabibili mo. Tapos sa Joan Baez, mabibili mo naman yung I think compilation. nag-improve ang taste ng mga Pilipino sa pelikula dahil sa sa mga DVD. Yes, yes. Yan. Tapos ukay. Okay. Noon na alam ko ay bawal magbenta pero pwede hindi bawal na bumili. Okay. Yun yung thin line doon. Yung AK-47 naman, pinapunta ako ni Pinoy sa isang United Nations conference sa Geneva para i-represent siya. So, andun ako, nagsalita ako, nung bandang umaga, may tumawag sa akin. Kaya alam mo, si Arlene Santos, chief of staff ko, sabi niya, may aksidente, nabunggo yung kotse mo dyan sa Pilcoa. At habang pinapakuha yung mga gamit mo, including yung baril mo, may dumaan na ABS-CBN. Nakuna ng picture. No? Nung panahon na yon, pwede kami. Meron kaming lisensya, meron kaming permit to carry. Ang napili ko, the best assault rifle, kung ikaw ay aambushin, is an AK-47. Kaya kompleto yung papeles. Really? Ganun ba yun? Yeah. Ha? Ayoko ng, Hindi ba masyadong cumbersome dahil ang haba? ayoko ng M4. Hindi, kung aambushin ka, dapat mas powerful yung gamit mo doon sa ambush. Di ba? Tapos syempre, it's one of the best, if not the best, assault rifles. No? So, sa isip ko noon ay, dahil mahilig kami ni Pinoy sa barel, ano ba yung the best at pinakamura? Pinakamura ang AK eh. No? Nagsisimula pa lang pumasok. So, meron ako noon, may lisensya, may permit to carry. Ang problema, na-aksidente nung wala ako rito. No? Nung wala ako rito. Tapos lumabas sa mga ibang dyaryo, a cachet of arms. Actually, isa lang. Lumabas sa #1 newspaper, a cachet of arms. Lumabas sa ABS, a cachet of arms. Ha? A cachet of arms na. So, nothing wrong with that. But you, Wala. you Pero seem- dahil sumabog, nag-submit ako ng resignation kay Pinoy. Dahil, protect the principal eh. Tapos ang sabi lang niya, hindi yun AK, CZ yun. Ganun yung concern niya. CZ, parang isa siyang modelo ng AK, gawa naman sa Czechoslovakia. so kino-correct ka lang ni Pinoy. Kino-correct lang ako, no? Okay. Ganun lang yun. Yung sa DVD... That was his way of rejecting your resignation. Yes. Okay. Tapos yung sa DVD, ano ba yun? Minor something, no? Parusa. Parang in performance of your duty, kung holiday, minor. Kung hindi holiday, major. So napagalitan ako doon. Nag-resign din ako. Pero ang kuha kasi ni Pinoy, tinanong nga niya yung mga cabinet, sino ba rito hindi bumibili ng DVD? Totoo rin yun. So, isa lang ang nagtaas ng kamay. At sabi niya, hindi mo napapanood yung latest. Kung hihintayin mo yung legal na DVD. Kaya, naging joke na lang. Okay. So, naging joke na lang. So, never ka ba napagalitan ni Pinoy? Madalas. Ha? Madalas. Seryosong galit ha? Hindi yung... Madalas. Dahil ang trabaho ko as political affairs is to tell the president what he doesn't want to hear. Yun ang trabaho ko eh. Messenger of bad tidings. Kailangan sabihin mo, boss, medyo mali yan. Boss, may ganitong sinabi yung kalaban. Boss, binabatak mo pababa sa lupa eh. Diba? Marami sa... In fairness sa mga ibang cabinet secretary, ang concern nila yung department nila eh. Right. Diba? Ang concern ko as political advisor, Yung presidente advisan. Kung magalit siya, edi magalit siya. Kung tanggalin niya ako, di tanggalin niya ako. Ang sabi ko nga, I have a life. No? Nung panahon na May yun. kwento ka eh. Pag nakikita ka ni Pinoy. Ginaganon ako. Ayun, no? Ganun. Sabi kasi niya, kung sasabihan mo ako ng masamang balita, Lumayo ka. Sa umaga. Sa umaga. Dahil pag sasabihan mo ako ng masamang balita, sa late afternoon, hindi ako makakatulog. No? Totoo naman, dahil medyo insomnia siya, tapos sasabihan mo ng problema, masama loob. No? Pero natapos ko yung 6 years, kahit nung 5th year, nagkaroon ng liga, ang mga cabinet secretary, nagkamali ako dahil alam mo sa UST, pag basketball, no blood, no foul. No? Pag nagdadrive yung presidente, tumatabi yung mga kwan.
yung mga general sa cabinet secretary, parting of the Red Sea. Sa atin, U-belt, di naman pwede yun. So, hinarang ko siya. By accident, medyo nasahod ng konti. Plakda, basagan salamin. No? Nag-survive ako. Kaya nga sabi ko, fast forward, siya lang yata yung presidente na nasahod mo na hindi ka pina-AJK. Pero enjoy yun, ha? Yung, may mga pictures pa ako eh. Nung una, nung presidente pa siya, ayaw niya ibigay yung pictures. Pero siyempre, nakakahiya naman, presidente Baka ka. pwede mo nang i-share ngayon. May picture na ako, binigay sa akin nung kanya. So, nagkakasundo rin kayo sa baril? Oo, dahil nagpa-firing range naman kami. Although, si Pinoy kasi sharpshooter eh. Talaga? Hindi mo kayang labanan. Mas magaling sa'yo? Magaling. Pustahan yan eh. Ang sabi ko na lang sa kanya, boss, pag yung binabaril mo, bumabaril na rin. Wala nang sharpshooter. Sabihan niya, ang yabang-yabang mo. Ginanong pa ako niyan. Sabi ko, totoo naman boss eh, sharpshooter ka, pag binabaril mo, inanimate object. Pero kung yung binabaril mo, binabaril na rin. Wala nang asintado dyan. Nervous na yan eh, di ba? Nervous na yan. Papasukan ng nervous yan. Pero yung relasyon namin. I know for a fact that early on, even without even having to say it on air or in a program, that you called things early. Number one, the end of Uniteam. I think mga ilang buwan pa lang to na nakikita mo ng political trajectory. 2 months. Yeah, 2 months. Ang political trajectory na nakikita mo is magdi-divorce yung Uniteam. Because all the signs were there. Okay. But so sorry, no? Signs that you saw, and yet I don't think even the people in the administration or even Sara Duterte herself saw. Baka combination ng stock knowledge at combination ng tsamba. Okay. Paano? Yun naman yung mga political projections are hindi naman yan exact science. Right. No? May bahagi dyan ng research, may bahagi dyan ng analysis, may bahagi dyan ng hula. Tsaka, I guess historicals. Yeah. Pero diba? may kanya na malamang mangyayari ito. Merong tumatama, merong hindi. So, yun naman yung tingin ko, yun yung bahagi ng analysis, political analysis. You make educated guesses based on limited information. No? At in so doing, make people laugh a little. No? Dahil ayun naman ang tao na sobrang seryoso. Eh. Another thing that you also, I would say, called correctly, no? Itong, you commented that Senator Amy Marcos is trying to straddle both sides of the political divide would cost her. The term that you used was namamangka sa dalawang ilog. You never thought about taking a seat in Congress? No, dahil Why not? nung binungo namin yung akbayan noong 97 at lumahok kami sa first election noong 98, nagtutulakan. Sino ba ang maging nominee natin? Ikaw ang presidente, dapat ikaw ang nominee. Presidente ako for 15 years na akbayan. Sabi ko, hindi ko linya yan. Mas ang gusto ko, tumulong sa campaign manager. Gamitan nga si ETA. No, si ETA na lang. Una, ayaw pa niya. Eventually, pumayag siya. So, yun yung first time na nakapagpanalo kami. You're not comfortable being out there. You're Yes. more comfortable Behind the scenes. behind the scenes? Yes. Although lately, hindi ka na behind the scenes masyado. Oo But nga, anyway, oo. tanong ko lang, kasi nagtataka ako na most of the time, yung mga head ng political organizations, they will take the seat Yes. in Congress. Oo. Okay? Not in your case. Shy kasi ako eh. Shy ka. Marami ka Maniwala tinatago. ako Marami ka tinatago. Maniwala. Mas sanay kasi ako organizing. Nung panahon na yon, campaign organizer. At para magkaroon kami ng karanasan sa eleksyon, dahil wala naman kaming karanasan eh. So naging campaign manager ako ng isang mayor, no, sa Jensan, isang mayor sa Oriental Mindoro. So para pagsama namin ng akbayan, meron naman kaming karanasan. So doon nagsimula. At yung campaign ni Salonga noong 92. No? So mga mas interesado ako, rather than becoming a candidate, becoming a campaign manager. Is it for you, mas nandun yung thrill? Let's call it political thrill. Na behind the scenes ka. Partly kasi mas yung skill set ko tsaka yung enjoyment ko nandun.
Pero partly, ayoko makipagdebate sa Congress sa mga idiots. Yun, No. okay. Pag nakikita ka ni Pinoy, Ginaganon ako, ayun, ganun. Sabi kasi niya, kung sasabihan mo ako ng masamang balita, Lumayo ka. Sa umaga. Sa umaga. Dahil pag sasabihan mo ako ng masamang balita, sa late afternoon, hindi ako makakatulog. No? Totoo naman, dahil medyo insomnia siya, tapos sasabihan mo ng problema, masama loob. No? Pero natapos ko yung 6 years, kahit nung 5th year, nagkaroon na liga, ang mga cabinet secretary, nagkamali ako dahil alam mo sa UST, pag basketball, no blood, no foul. No? Pag nagda-drive yung presidente, tumatabi yung mga yung mga general sa cabinet secretary, parting of the Red Sea. Sa atin, U-belt, di naman pwede yun. So, hinarang ko siya. By accident, medyo nasahod ng konti. Plakda, basag ang salamin. No? Nag-survive ako. Kaya nga sabi ko, fast forward, siya rin nga yung presidente na nasahod mo na hindi ka pina-AJK. Yun. Pero enjoy yun, ha? Yung, may mga pictures pa ako, eh. Nung presidente pa siya, ayaw niya ibigay yung pictures. Pero siyempre, nakakahiya naman, presidente Baka ka. pwede mo nang i-share ngayon. Ngayon, may picture na ako. Binigay sa akin nung kanya. So, nagkakasundo rin kayo sa barel? Oo, dahil nagpa-firing range naman kami. Although, si Pinoy kasi sharpshooter, eh. Talaga? Hindi mo kayang labanan. Mas magaling yun. sa'yo? Magaling. Pustahan yan, eh. Ang sabi ko na lang sa kanya, boss, pag yung binabaril mo, bumabaril na rin. Wala nang sharpshooter. Sabihan niya, ang yabang-yabang mo. Ginanon pa ako niyan. Sabi ko, totoo lang, boss, eh. Sharpshooter ka, pag binabaril mo, inanimate object. Pero kung yung binabaril mo, binabaril na rin. Wala nang asintado dyan. Nervous na yan, eh, di ba? Nervous na yan. Pasukan na ng nervous yan. Ganun yung relasyon namin. So, Ronald, meron pa bang ginawa ka, pinagdaanan ka, na hindi pa alam ng tao? Marami. na willing kang sabihin sa mga nanonood ngayon? Marami, pero wag na yung details. What can you tell us? What can you tell us? Ano pwede mo Yung sabihin? in-invade ng mga tausug yung Saba, kasama tayo dyan. No? Pero huwag na natin pag-usapan yung Which one? detalye. Hindi itong lahat dato. Yung napilitan yung Malaysian Army na makipagbarilan. In this recent one, lahat dato? Yung Dato of Sulu. Diba? Yan. Kasama kami dyan. Paano kasama kayo doon? Kasama Yung, kasi nag-invade? Huwag natin pag-usapan yung detalye. Yung impeachment ni Corona. Si Corona naman yung Siya na rin mismo nagsasabi. Okay. Yung, when you say impeachment ni Corona, okay, walang detalye, pero more or less, it falls under your department, political operations, right? So, actually, may separation kasi of powers. Kaya wala kami kinalaman dyan. Okay. Ikatlo, yung mga investigasyon, halimbawa kay President Arroyo. No? Yung mga ganyan, muntik na siya lumabas ng bansa, biglang may sumulpot na whole departure order. Nung nasa airport na siya. Mga ganun ba na marami pa yan, pero huwag natin pag-usapan. Baka may prescription period yan. Gray area, hindi ko alam kung ano yung legal tsaka hindi. Okay, you're no longer in the shadow, sabi nga ni Junex, always available. Actually, kasalanan mo yan, eh. Kasi ito si Ronald, Si Ronald nga pala, full disclosure lang. Hindi tayo nag-abot sa college. Yes, right? yes. Okay. Pero kasama ako sa grupo na binuo niya. So more or less, even when we were in college, alamat na to si Ronald. He was already a legend. Talagang tinitingala na namin to because he was very eloquent. And the thing with Ronald, naalala ko si Ronald dati, hindi ka masyado, you were serious but you did not take yourself seriously. Medyo. You always had that sense of humor. Hindi ka kamukha ng mga ibang aktivista na masyadong grim and determined. Medyo. Na ang bigat masyado palagi ng dinadala. Pasan ang problema ng lipo ng Pilipino, hindi ganun si Ronald. He was not like that. But he was always brilliant. That's what I always remembered. Fast forward kasi, nung pumunta ka na sa mga kabilang channel, no? Pag may kailangan kang interviewin, lalapitan mo. Pag meron, kahit pupunta ka sa Middle East, contact. Ito lang, sabihin ko lang, all my exclusive interviews, with CPP, NP, Alex Bongkayaw Brigade, lahat ng mga underground interviews ko, ang now it can be told, ang contact ko basically was Ronald. Yan. So when he says things that some people may find hard to believe because some of them sound fantastic, I always tell people,
medyo nagde-deliver to. Mga kudeta. Mga kudeta, kasama yan. Medyo Kuntik na mahuli si Ed Lingaw. Yun. And now, Ronald, you're very prominent. Well, sabi ko nga kasalanan mo dahil may ganun tayong relasyon before. No? Yung Source. Sabihin ka, sources. Pero, nung namatay si Pinoy, inimbita mo ako kung saan-saan dito sa TV5, di ba? Alam mo, una nating mga interview na, alam mo, anong kailangan ng mananalong presidente? Hindi pa panalo si si BBM. Anong pinag-usapan natin? Low-hanging fruits. Ulit-ulit. Low-hanging fruits. Tapos I just heard, I just heard Secretary Vince Dizon use that term just a while ago, low-hanging fruit on television in a press conference. Yes. So, doon, yun yung mga initial kong introduction. Dahil before that, advisor pa rin ako ni Pinoy. No? Pumupunta ako sa ICC every year dahil yung lawyer ko, nung nahuli ako noong 2006, si Raul Pangalangan, siya yung ating first judge sa ICC, first Filipino. So dinadalo ko siya at inaalam ko itong mga issues ng human rights. Tapos nakakulong nun si Laila de Lima, may harassment si Maria Ressa. So kausap ko yung European Parliament, kausap ko yung US Congress para maglabas ng resolution para sa release ni Laila at saka para sa human rights issues dito. Alam ko, nakakuha ako ng 3 resolution sa European Union. 2 sa US Congress, 1 sa US Senate, 1 sa International Parliamentary Union. So trabaho ko yon. Pero ginagawa ko under the radar. Tapos kasama sa monitoring ko, ano bang plano ng China? Ano bang kanila sa ating West Philippine Sea? Kaya medyo malapit ako sa Chinese ambassador noon. No? Sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer. Yun yung framework noon. Ginagawa ko yun. Marami pang iba, under the radar. Inimbita mo ako. Imbita sa akin dito sa TV5. Well, nagsimula tayo, wag po. Pero after na yun. Yung maong wag po. bago yung wag po, inimbita mo ako sa SONA. Sa SONA, right. Diba? Dito. At saka sa The Chiefs. Minsan sinasabi ko kay Jovi Francisco, si Ronald dati, binabank off nyo lang yung interview niya sa The Chiefs. Pero look at him now, di ba? Ganon. Tapos hindi ako lumalabas sa ibang channel dahil nga ikaw yung kakilala ko. Kaya usually dito ako lumalabas. Tapos nag-offer ka ng wag po. Dati guest lang. Naging twice a week, naging 3 times. Ngayon, daily na. No? Parang illegal recruitment no? Wala pa rin bayad, daily. Parang illegal recruitment So, doon nagsimula. Tapos kinuha ako sa politics. What I wanna know is that you're comfortable now. Yes, dahil hindi naman siya career Parang I enjoy heckling people in power. Napunta ako sa Politiscope, may halong chismis, may halong banat, may halong Alaska. Right. Yun kasi yung, together with pagwag po, napasok ako sa Politiscope. Yun yung mga first ko, 2022. At simula noon, wala nang turning back. Dahil namatay si Pinoy, ang feeling ko, Ronin ako Ang feeling ko, masterless samurai. Right. So, nung buhay kasi si Pinoy, kanya, advisor ay nagbibigay ng advice. Hindi nagsasalita sa media. So, minimum yung media ko noon, halos wala Nung namatay siya, pwede na. At dito ako nagsimula. You enjoy this? Yes, dahil hindi naman siya career. Tapos, natutuwa ako pag nagki-cringe yung mga binabanatan ko. So, actually, fast forward, nung binanatan ako ng isang senador na hindi naman daw ako political analyst, sabi ko, totoo. Dahil political heckler lang ako. Kaya eventually, yun ang naging title ng column ko sa Philippine Star. Political heckler. Dahil, alam mo naman, ikaw rin yata, hindi graduate. Para tayo hindi graduate. Huwag mo, hindi alam ng mga boss ko dito. Parehas naman tayo hindi nakasulat ng libro. Yun yung mga political analyst Graduate, may masteral, may doctorate pa, tapos may mga nasulat. Kaya ayokong gamitin yung term dahil parang meron tayong term para sa political analyst. No? Ang kung na lang, heckler, which is more accurate. Okay, but you're more than a heckler, Ronald, because I know for a fact that early on, even without even having to say it on air or in a program, that you called things early. Number 1, the end of Uniteam. I think mga ilang buwan pa lang to na nakikita mo ng political trajectory. 2 months. Yeah, 2 months. Ang political trajectory na nakikita mo is magdi-divorce yung Uniteam. Because all the signs were there. Okay. But so sorry, signs that you saw, and yet I don't think even the people in the administration or even Sara Duterte herself saw.
Baka kung din, combination ng stock knowledge Yeah. at combination ng tsamba. Okay. Paano, yun naman yung mga political projections are hindi naman yan exact science. Right. No? May bahagi dyan ng research, may bahagi dyan ng analysis, may bahagi dyan ng hula. Tsaka, I guess historicals. Yeah. Pero Di ba? may kanya na malamang mangyayari ito. Merong tumatama, merong hindi. So, kanya yun naman yung tingin ko, yun yung bahagi ng analysis, political analysis. You make educated guesses based on limited information. No? At in so doing, make people laugh a little. No? Dahil ayaw naman ng tao na sobrang seryoso. Another thing that you also, I would say, called correctly, no? Itong you commented that Senator Amy Marcos is trying to straddle the both sides of the political divide would cost her. The term that you used was namamangka sa dalawang ilog. Yes. Right. And nagkatotoo din. It came to a point na muntik na siyang Muntik na, number 12. Oo, number 12. Di ba? Muntik nang masira ang kanyang political career at matalo dahil sa pamamangka sa dalawang ilog. You called that too early. Yes. Dahil hindi lang science. Nakikita mo talaga yung body language niya at saka si First Lady. No, kaya nga, nung December 2022, sinabi ko na yun na mabibiyak ang unit team. Actually, sinabi ko sa June 2022 dahil na alam mo na hindi na magiging speaker si GMA. Na tingin niya, siya yung nag-arrange ng unit team. Alam mo na outside the Colombo si Amy. Dahil makita mo naman sa body language ng First Lady at saka siya. Nakikita mo rin, nagalit si Sara dahil hindi niya nakuha yung defense portfolio. Nasabi niya, pinumisa sa kanya. Kaya, inuulit ko, all the signs were there. Kung alam mo yung nangyari, paano nabuo yung unit team. Ganun din, yung dynamics ni Amy with his brother. Tingin ko, ang feeling ni Amy kasi, ako yung hinanda ng tatay ko para maging presidente. Hindi yung aking kapatid na hindi graduate. Katulad natin, hindi graduate. Okay. Given what's happening lately, no, would you hazard a prognosis or a guess kung saan naman papunta itong mga nangyayari ngayon insofar as this administration is concerned, for example? As pinag-usapan natin 2 years ago, it has turned into an existential battle. Yeah. Ibig sabihin, either madurog totally ang mga Duterte o madurog ang mga Marcos. So yun, ganun Nasa na gitna talaga. tayo nun. There's no moderate, turning bar. there's no moderate Wala. result or outcome or scenario for these two. No? Wala. Oh. Kaya nga nung kadebate natin yung ibang political analyst, may mga nagsasabi, uy, pwede pang ayusin. Oh. Uy, pwede pa itong ikabit-kabit si Humpty Dumpty. Sabi natin, 2 years ago, mahirap na yan. Okay. Sobrang lalim na. No? Hindi lang siya lines chasm. Yun ang ginamit natin term, chasm. At ngayon, lalo na. Lalo na, although minsan may problema yung presidente dahil passive-aggressive, conflict-averse. So, nagbabago. Imagine mo kung natapos yung impeachment ni Sara last year or early this year. Iba yung landscape natin. Hindi siya nakikinabang dito sa mga scandals. Hindi siya nakikinabang dito sa mga weaknesses ng gobyerno. Pero that was in retrospect. Okay. No? So, yun yung sinasabi natin na mga prognosis based on experience, stock knowledge, at kaunting hula. Okay, the biggest surprise of this midterm elections 2025 was yung early comeback ng mga dilaw. Tawagin natin dilaw, Yeah. okay? All of a sudden from 0 seats, 3 seats for Akbayan, which no survey even suggested or hinted at. Yes. Okay? You had Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Labas din ang landing survey. at the top. So, Well, una, is it looking good? Is it going to be? Are we going to see? Are we looking at a strong yellow comeback in 2028? well, una ay hindi insignificant yung defeat ni Lenny. That was 15-16 million votes nakuha niya. At nagdesisyon siya last minute. Tapos yung quality ng campaign for volunteers, di ba? Kita mo yung intensity. Hindi yun insignificant. Ibig sabihin, nandun yan. Hindi yan lilipat sa iba. That's 15-16. Yun yung boto ni Digong na nanalo siya for president. Yun ang boto ni Pinoy nung nanalo sila for president. Ayun lang nga, sobrang laki ni BBM at saka ni Kwan. Talagang walang chance para manalo. Pero nandun yun. Especially the qualitative aspect of young people dreaming of something different. No? Away from the box.
Fast forward, dahil nag-unravel yung unit team, may mga segments ng unit team na disenchanted, nagkahanap ng iba. No? Pero ang pinakamalaking element are the youth. Yun yung hindi masyadong nabilang eh. Gen Z, millennials, hindi siya nako-cover sa survey. Hindi ko sure dahil soft yan, ibig sabihin undecided yung iba. Yung iba baka hindi nahagip ng survey dahil wala sa mga bahay, nag-aaral o kaya ay gumigimik. So pagdating ng election, they delivered. Alam mo ba, akbayan, wala sa survey eh. Pero sa lahat ng maka-election sa schools, number 1. From UP to Ateneo. It's always like that in election surveys in schools. Pero palaging progressive vote ang mga estudyante, but they never determine the elections. Oo, lumalabas siya pero hindi nagde-deliver. This time they deliver. Yeah. Kaya the highest yung akbayan sa history ng party list, 2.8 million. Tapos meron kang mga unknowns like Heidi Mendoza, naka 8.8 million. Walang makinarya, walang resources, hindi masyadong kilala. So, it was a time na itong mga bago ay may chance. Okay. Chance. Would you say more than a chance? Yes. Dahil given na kung death match ang mangyayari between this administration and Sara Duterte, that logically, who will, the group that will take... Tama ka. More than a chance. Dahil kahit mataas pa rin si Sara at saka mga Duterte, medyo damaged goods sila. Lalo na pag sinimulan na ni Ombudsman Boying Remulla yung pagbubukas ng mga salin, tsaka bank accounts, etc. At tatanggapin niya yung mga dating kaso ng corruption ng previous government na hindi nag-prosper, katulad ng Parmali. Diba? So lalabas na yan. So kahit pa paano, madadamage sila. Ikalawa ay yung BBM camp, wala akong nakikitang kandidato on the horizon for 2028. So, most probably, ay isang kandidato lang ang lalaban o one-on-one sa 2028. At for now, on the horizon, ang merong possible na candidate, more than one, ay yung mga pinklawan. Okay. They have to get their act together. So we might, what you're trying to suggest is that we might see a scenario when in 2028, the administration's anointed one will come from the pinks. That's a distinct possibility. Okay. That's a distinct. Dahil nga, on the horizon. Ironic, it might seem ironic dahil Very ironic, this pink and yellow, tawagin natin EDSA establishment. Ang tawag dyan ni Cardinal David, yung presidente ng CBCP, ang Catholic Church, ay biro ng kapalaran. Biro ng dahil parang binibiro ka na biglang yung Marcos na mortal na kaaway mo ay iba yung position sa human rights, iba yung position sa West Philippine Sea, no? Maraming mga posisyon na hindi mo inasahan. Tapos ngayon, susuportahan yung pink? In fact, ito yung never again crowd na nagalit kay Duterte dahil nilibing yung tatay doon sa libingan ng bayani. So these are the never again crowd who might find themselves, even now, in this whole protest, who are finding themselves more allied with the administration. Kaya nga, kanina lang. Biro ng kapalaran. Kanina lang, sinabi yan ni Cardinal Ambo, sariwang-sariwa, ang biro ng kapalaran. No? The joke of fate. na hindi mo inaasahan yan. Okay. Natatawa ka lang ba o nalulungkot ka sa biro na yan? Is it something to be sad about or... Well, sabi nga ng isa kong paboritong pilosopo, we make history, but we make history under conditions we didn't create. Tayo gumagawa ng kasaysayan, pero dapat conscious ka doon sa sitwasyon. Ang sitwasyon ngayon, pag hindi nag-unite lahat, laban sa mga Duterte, malaki ang chance mananalo ang Duterte. So kahit ayaw mo, itong mga posibleng makaalyado mo, ay you have to direct the main blow. Okay. Kung sino ba yung pinaka-threat sa demokrasya, sa institusyon, sa human rights, in the immediate. So this is the classic, the enemy of my enemy is my friend. Yes, or the classic progressive ethos, the direction of the main blow. The direction of hindi, the main hindi pwedeng pagsabay-sabay mo eh. Ano ba yung main enemy? Isa-isa At yun mo yung na. posibleng mangyari sa 2028. Dahil wala namang kandidato ang mga Marcoses. Tapos, alam ko, si Raffy Tulfo, walang interest tumakbo. Siya yung number 2 sa survey. Diba? So, may distinct possibility, hindi ko naman sinasabi na yun ang mangyayari, na isa doon sa mga pinks ang magiging kandidato ng lahat.
Okay. May isa akong huling tanong, no? Ewan ko kung sasagutin mo. Pwede mo hindi sagutin at tapusin na natin itong interview na to. You're now in the crosshairs of the DDS. Yes. Napapansin ka na. Yes. May paggigiba na sa'yo. I guess you take that as a compliment. Ano? Yeah, happy ako. Naggigiba ka I ng must, I must be doing something right. Yun, okay. So, one of the things they keep pinning you on is Senator Risa Hontiveros. Yes, dahil matagal na ngayon magkasama, aktivista pa siya sa Coalition for Peace. Tapos, nung binuo yung Akbayan, nung binuo yung BISIG, alam mo yung BISIG, di ba? Yung grupo namin. May ganun ng matagal na relasyon. At very close kami for a long while. Kaya, hindi ako magugulat na lagi siyang idinidikit sa akin. Okay. Oo. Yun. At doon na lang yan. Tapusin natin. Correct.